ho kayo kay Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo dahil kayong sabay-sabay na pumasok dito sa Senate. Any comment on the serious allegations doon sa House Quad Committee against Senator Bato, Senator Bongo, and former President Rodrigo Duterte? Sa totoo lang, hindi natin mapagkakaila na napakahalaga ng mga ibinunyag sa Quadcom. So there's very valuable testimony there, and even if aspersions have been cast on the credibility of former detainee holding set, dapat natin balikan ano talaga ang pakay ng legislative investigation. Malapit ho kayo kay Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo dahil kayong sabay-sabay na pumasok dito sa Senate. Any comment on the serious allegations doon sa House Quad Committee against Senator Bato, Senator Bongo, and former President Rodrigo Duterte? Sa totoo lang, hindi natin mapagkakaila na napakahalaga ng mga ibinunyag sa Quadcom. So there's very valuable testimony there, and even if aspersions have been cast on the credibility of former detainee holding set, dapat natin balikan ano talaga ang pakay ng legislative investigation. Dapat in aid of legislation. Hinahanap ko kung ano ang batas na papaltan, babaguhin, dadagdag para rito. So, yun lang ang iniisip ko. Yung tungkol naman kay Senator Bato at pinopose nga, nandun ako nung DSWD, di ba? Nandun kayo sa labas pagkatapos. Narinig ko na nag-propose nga na magkaroon ng Senate investigation. Kinakabahan ako na masabihan na self-serving. Tapos mag-uumpugan lang kami ng ulo ng Congress. Ang akin kasi, maliwanag dapat na yung hatian ng trabaho ng tatlong sangay ng ating pamahalaan. Ang maganda siguro, palibasa marami na tayo na sakop ng mga katibayan, dali na natin sa korte kapag sapat na. Let's bring it to court so that hindi masabihan that it is partisan or self-serve. Perhaps also it's time that the DOJ be ordered to file charges as necessary. Ngayon, yung papel namin as legislators, ang nakikita ko unang-una, balikan yung PNP modernization, maliwanag na mga pulis ang tinutukoy. Kung mga pulis ang tinutukoy, ang nalalaman ko, merong NAPOLCOM, merong ombudsman, may korte na pwede silang patawan ng kaso. Ang pinakamahalaga dyan siguro yung IAS, yung IAS na sinasabi. Kasi matagal nang maraming nagsasabi na yung IAS na yan, wala naman daw visa, wala naman daw pangil kasi sumasailalim pa rin sa Chief PNP. Dapat autonomous na yan. So I think these are considered to be object class 19, which means that COA merely has visitorial powers and not the full-on audit that we're familiar with. Kailangan ba yun? Ikatlo, pasok ba sa definisyon ng OMOE yung incentives, rewards? For information, alam ko, pasok yan. Kami nga noon, meron akong anti-private army campaign, gobernador ako. Nakasulat talaga, naka-line item talaga. Eto, premyo sa magbibigay ng impormasyon. Talagang nakalinya yun sa budget namin na maliwanag. Para walang sekreto, walang napapabulaanan at klaro. So, eto, yun lang naiisip ko kasi maliwanag sa akin ang papel ko di ba? Mambabatas tayo Hindi naman ako maghuhusga. So ma'am, before may sabi nga baka maging self-serving. So Hindi, yun ang akusasyon, Hindi ko naman sinasabi na yun ang mangyayari. Kaya lang, sinatagal-tagal na nito, ang bagal-bagal. Yun na nga yung dinadaing natin na sana kung may mga pulis, may mga general, may mga opisyal na talagang nagsala, parusahan na yan, para hindi na tayo pasukin ng mga ICC na yan at kung sino-sino pa. Di mas maigi sana kung mas mabilis yung justisya sa atin, di hindi na nakialam yung kung sino-sino. Ang bagal kasi, yan ang problema. So, huwag na natin pabagalin, diretso na natin sa korte at pag sumigasig sila, yung DOJ pursue all these cases, file them as quickly as possible, and make certain that we have swift justice finally. So ma'am, sabi niyo may mga ilang program na talagang may reward system, pero acceptable ba na magkaroon ng reward? Ayun naman, ibang level naman yun. Yung pag nakapatay ng drug suspect, hindi na acceptable yun, ma'am. Siyempre naman, ibang usapan naman yun. Yung mga witness protection program, yung rewards for information and informants, with all of these things are well recognized.
recognized, but clearly, murder is not one of them. Ano na nakikita niyo, ma'am, dun sa direction ng Quadcom committee hearing? Hindi na ba malinaw yung direction? Hindi, ang maganda naman yung Quadcom hearings, nakita natin, ang dami nilang nailabas na mga ebidensya. So, palagay ko, ang tanong ko na lang at this point, bilang mga babatas, sila at kami, ano ang next step? What is the legislation that we have in mind? I have certain suggestions, yun nga, the PNP modernization. Are we intent on limiting the alleged sources of these funds? So you see no need para dalhin pa sa Senado yung investigasyon ng EJK sa war on drugs? Kasi sabi ni Senator Bato, for checks and balances daw kasi parang isang side lang yung lumalabas sa Quadcom. Sa palagay ko, okay naman, siyempre, karapatan ni Senator Bato, ni Senator Go, ipagtanggol ang sarili nila. Ako, nagmamadali na lang, siguro. Tama naman sila, it's their call. First of all, Senator Bato is the chairman. And certainly, Senator Jinggoy can probably help him. So, siyempre, nasa judgment and discretion nila yan. Ako naman, ang akin lamang, ang hinahabol ko, talagang swift justice kasi masyado nang matagal itong mga kasong to. Sabi niyo po ma'am kanina, a great deal of evidence has already come forward from the Quad Committee. Oo So naman. you can say, are you saying pwede nang dalhin sa korte right now? Palagay ko, DOJ is competent at this point to make a case with the help of CIDG, with the help of the NBI. Perhaps prosecution is in order. Ang tagal na eh. So, ma'am, At alam naman natin na so, mukhang yung pinopropose na hearing ni Senator Bato para masagutin agad, ayaw naman nilang kumarap doon sa House Quad Committee. So, magandang venue ba talaga yung Senate hearing para dito nila sagutin lahat yung allegations against them? O sa tingin nyo sa judiciary? I'm not in the business of passing judgment on the work of my colleagues, but I'm very, very protective also of the institutions involved. Yung trabaho ng Senado, trabaho ng Senate, iba yung trabaho namin sa korte. At sa palagay ko, maaari nang dalhin sa korte to para matapos na. We can put it behind us. All those who need to be punished should be punished as quickly as possible. And we have to come to an end of this blame saying and finger pointing. Any related question? Okay, about politics na ma'am, paano mo i-handle ang iyong campaign considering na nag-decide ka na huwag sumama doon sa alyansa ng bagong Pilipinas? Hindi ko pa alam. The short answer is, it's going to be a work in progress at eto nga, sa ngayon, ang alam ko, umaasa po ako sa lokal at hindi naman ako nawala ng partida, NP pa rin ako, hindi naman ako nag-resign sa pagiging national. Maria, oo, ako, si Camille at si Pia. Pero yung dalawa, talagang kasama sila doon sa administration na slate. Yes, yun ang pagkaintindi ko. Pero open ka ma'am na minsan sumama sa kampanya ng alyansa. Alam mo, depende sa lokal. Minsan naiilang ako. Mas mahirap talaga yung sa lokal kasi 5 yung partido sa alyansang yan. Tapos may 3 yata dun sa iba pang mga alyansa. Ang problema sa lokal, mismo sa isang alyansa, nag-aaway-away, di ba? Linagyan ng kalaban ng isang partido within the alliance, ha? So, nag-aaway-away pa rin. Lahat naman yan, kaibigan natin. Talagang parating problema para sa isang tumatakbo for a national position na wag maipit sa lokal. Ito mas malala kasi nga supposed to be alyansa pero laban-laban din. So hindi maiwasan ma'am kasi nga Para sa akin mas mahalaga yun na talagang hindi ka ni Mayor Along malapitan na sadyang NP. Orange na orange nga yung buong auditorium kaya nagpalit din ako. pero highly magdidepend ka ba sa social media o yung traditional pa rin na Alam mo, pinag-uusapan nga namin yan kung ano ang klase ng kampanya. Kasi napansin ko, sa maraming lugar, ang ating kabataan tinatamad ng sumali sa mga rally kahit pa binibigyan ng sasakyan, kahit pang talagang may pagkain at komportable, mas hilig pa nila manood na lang ng social media. Siguro dahil dito, marami ring artistang tumakbo. Ayan, di natin maiwasan. Takbo ng takbo, yan ang ating batas Lahat pwedeng tumakbo. Pero may karapatan rin naman tayo sa mga gusto natin, sa hindi natin gusto, na tumakbo rin, papalayo. effective ba ma'am yung mga ginagawa niyo? Di ba nakita ko sumasayaw kayo with some mga taga-show? Wala, kalokohan lang, walang magawa. Pan-relax sa Senate media. Ganon. Anyway, Ma'am kay Nim Parabilo, bilang chair ng Electoral Reforms Committee, magpapatawag daw ba kayo ng public hearing tungkol sa issue sa Miro? So mukhang yung dalawang local partners at saka yung Miro managed to produce 20 billion which is over and above